Yo, what's up mga guys? Parapol na po natin to. Wag na po natin patagalin. Isang pares po na African Lovebird at isang pares din po na Parakeet. Paano po makasali? Comment lang po kayo sa bawat mga video ko. At hindi lang po sa video na to. Ganun din sa ibang video ko. Comment po kayo mga kaibon. At subscribe na rin po kayo. Paki-like, share, subscribe na rin po yung ating pong video, mga ina-upload ng mga video. Pero bago po yan, panoodin muna natin intro. Hey yo, what's up mga guys? Densky Avery. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Hey yo, what's up? Ayun o, mga guys. At parapol na nga po tayo. Tayo po yung magparapol. At pamasko po natin sa inyo mga kaibon. Pero bago po tayo dumako dun sa ating parapol na sinasabi, punta po muna tayo sa katanungan ng ating ibang mga kaibon na shoutout sa iyo, Mark Anthony Tutana. At ang iyong katanungan, yung African Lovebird ko, sabi mo, yung African Lovebird mo 21 days na tapos hindi pa rin na nagiging inakay yung kanyang mga itlog. At pagsilip mo nga, sabi mo nabasag yung isang piraso ng itlog ng iyong African Lovebird. Lods, ang suggest ko lang sa'yo, kasi sabi mo gusto mong tanggalin na o pwede na bang tanggalin kapag ka nabasag halimbawa yung isang piraso, baka hindi napisain yung iba. Wag muna, Lods. Antayin mo muna maka 25 days o 30 days, ganyan. Para sigurado na kung may mapipisa o wala. At iwasan mo rin yung pagsilip-silip dun sa inyong nest box o sa kanilang nest box. Sa nest box ng iyong ibon. Lalo na ang African Lovebird. Kasi ang African Lovebird, Lods, sa katunayan, mabilis po silang mabulabog o mabilis po silang maging ma-stress. Pag nai-stress po sila, talagang babasagin nila yung itlog. Yung buti nga isa lang ang nabasag doon sa iyong itlog ng iyong alagang ibon. Huwag mo nang antayin na magdiretso-diretso yung basagin niya. So, antayin mo na lang muna na mamisa siya o mamisa sila, kasi wag ka na munang silip ng silip dun sa iyong nest box. Hayaan mo muna sila. Pagdating ng mga 25 days, tsaka mo silipin. Saglit na saglit mo lang silipin. Then, pagka nasilip mo, kung talagang wala pang pisa, dun mo na tanggalin. Pero, bago mo silipin, Lods, suggest ko sa'yo, katukin mo muna yung kanilang nest box bago mo sila silipin. Para makalabas yung ibon at hindi magulat basta-basta. Kasi may stress din yan pagka oras na bigla-bigla mong binubuksan yung kanilang nest box. At yung isang katanungan ng ating ibon na nasagot natin, sana nasagot ko yung katanungan mo, Mark Anthony Tutana. And then yung isa pong katanungan ng ating isa pang kaibon na yung kanyang ibon kasi Parakeet. Paano daw po ba mag-gender ng Parakeet? Ang pag-gender lang po ng Parakeet, madali lang po. Ipapakita ko po sa iyo dyan yung picture. Sana makita mo yung picture, Lods. RJ Bautista, sana makita mo yung ipapakita ko na mga picture. At ikaw na lang bahalang tumingin kung babae ba o lalaki yung iyong ibon, kasi minsan meron daya sa ating mga picture na isinesend sa atin. Kasi minsan makikita natin syempre iba yung kulay ng ilong ng ating ibon. Pero sa ilong lang natin makikita yan. Ang hen na Parakeet kapag ka oras na young pa, kulay puti. Kulay puti siya na may konting-konti lang, yung pinaka parang pink-pink na konti. Ganun lang po. At pagka umidad na siya o maging breeder na siya, nasa 8 months pataas na siya, magiging kulay brown po yan. Magdidilaw-dilaw na konting parang brown. Pagka ganun na yung kulay, ibig sabihin
hen siya. Pero pagka oras na ang ibon mo ay naging kulay light blue o kulay blue, tapos parang may pagka-violet na, ibig sabihin po nun kakpo yung iyong ibon. At syempre, huwag tayong magmadali mga kaibon. Pag oras po na nag-ibon tayo, nag-alaga tayo ng ibon, maging parakeet, kakatil, African lovebird man po yan, huwag po tayong maiinip sa pangingitlog ng ating mga alagang ibon. Kasi yung pagiging mainipin natin, yan po yung lalong magpapatagal sa ating mga ibon na mangitlog. Kasi palagay ko, dyan sa mga kaibon natin na laging naiinip, na bakit ang tagal-tagal mangitlog ng kanilang mga ibon, yan po yung magtatalo sa atin. Magiging lalong makakatagal yung ating ibon na mangitlog. Kasi silip tayo ng silip sa nest box kung may itlog na ba, tingin tayo ng tingin sa nest box kung sa kanilang cage kung nagbi-breed na ba sila. Ganun po tayo, lalo pong tatagal yung ating mga alagang ibon, mga kaibon. Hayaan lang natin sila kung mangingitlog, kung hindi, edi ayos lang. Suggest ko rin po na mas maganda kung hindi lang po isang pares yung ating alagang ibon, mga kaibon. Mas maganda kung mga 2 pares yung ating alagang ibon at magkahiwalay sa kanilang cage. Kung hindi kaya, meron tayong double cage na tinatawag, magkaroon ng divider yung ating double cage para hati sila sa kabilaan at tig-isa rin sila ng nest box na gagawin natin. Mas maganda kung nasa labas yung kanilang mga nest box pag oras na double cage yung ating cage. At sali na po kayo. Yun lang po ang aking kasagutan sa katanungan mo, RJ Bautista. At syempre sali na po kayo sa ating parapol, mga kaibon. Yung ating pong parapol, pamasko ko po yun sa ating mga kaibon. Siguro irarapol natin ng mga December, baka ano po, mga December 7. Kung tatapat po ng Sunday yon, December 7, doon po tayo magpaparapol. Doon ko na po irarapol. December 7 po. Irarapol ko na po 'yon, ipapakita ko na po kung ano po yung kung sino po yung mananalo o nanalo. Kaya kung ako po sa inyo, comment na po kayo, sali na po kayo mga kaibon. Maaari po kayong manalo ng isang pares na African lovebird at isang pares din po na parakeet. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na po kayo at comment po kayo sa ating mga binibidyo. Hindi lang po dito sa bidyong to mga kaibon. Ganon din sa mga ibang video ko pa. Comment po kayo ron. Kung gusto nyo pong sumali, comment lang po kayo ron. O di kaya magtanong po kayo sa mga katanungan nyo tungkol sa ating mga alagang ibon. Para sa ganon, may panibago na naman tayong maging content at mapag-usapan natin dito sa ating ibunan. Kaya kaibon, huwag tayong magsumuko at tuloy-tuloy lang tayo. Napakarami man ng tao o napakarami man ng mga problema na dumadaan sa ating buhay. Pagsubok lang po yan, ibinibigay lang po sa atin ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na kaya nating lampasan ang lahat ng mga pagsubok natin. Tulad sa ating mga pag-iibon, yung minsan may mga nakakawala, minsan may mga namamatay, at minsan din sa ating mga pagbablog. Sa ating pagbablog, napakadami po ng mga dadaan sa atin ng mga basher natin. Siguro dapat doon po sa mga baguhan na mga nagbablog o baguhan na mag-iibon tapos binablog nila yung kanilang ibon, yung napakadami ng napakasasakit magsalita ng mga tao sa ating paligid. Huwag nating isipin yon, mga kaibon. Ngitian lang natin. Kahit anong sabihin nila, ngitian natin. Kasi hindi po sila ang magdadala ng buhay natin o hindi po sila ang magdadala
ng mga pangarap natin sa buhay. Kung bagkos tayo po ang gagawa ng pangarap natin sa buhay, kaya baliwalain natin lahat ng mga sinasabi ng mga basher natin. Maging ngumiti lang tayo, tumawa lang tayo sa mga bawat sinasabi nila, ngitian lang natin sila. Kasi kung masaya sila dun sa ginagawa nila, dapat mas masaya ka sa ginagawa mo. Ilan po yung ating mga konting mga tips sa bawat isa. At shoutout po sa mga subscriber natin, sa 678 subscriber natin. Shoutout po sa inyong lahat, mga kaibon. Ano man po o mga nasasabi ko na hindi maganda, pasensya na po kayo. At eto po, itungkol lang po yung mga payo ko po ng mga pag-iibon, tungkol lang po sa ating mga nangyayari sa ating ibunan. Kaya ko po sinasabi sa inyo para may matutunan din po kayo, mga kaibon. May makuha po kayong aral sa bawat mga ibinibideo natin. Ayun lang po. Masyado na pong napapahaba. Maraming salamat. Sali na po kayo sa ating parapol. Hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless sa bawat isa.